Ano sa palagay mo? Sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Pare, nabitbit mo na ba lahat ng mga nakalista sa papel? Abot ka na ba? Ano sa palagay mo? Oo, pare. Ilaglag na lang natin yung deal. Ano sa palagay mo? Ay, kakapagod. Ganda na ba siya tingnan? Sa palagay mo, ha? Ano problema? Okay na ba itong issura ko? Ano sa palagay mo? Ano? Stella, meron ka ba ganito? May kopya ka ba? Sa tingin ko, may November 2000, kailan na? Ano? Stella, meron ka ba ganito? May kopya ka ba? Pero sa tingin ko, may justification naman. Ang taon ito ay nangyari, ang mga sumusunod ang mga kinakailangan gawin. Ano yung gagawin mo? Nakasulat sa number 4. Isa sa mga requirements, yan o nakasulat. Magbautismo sa pangalan ni Cristo, gawa 238. Verse pa yun sa Bible, ha? Lumalabas. Yung sinasabi mong ang iglesia nyo lang ang maliligtas, imposible pala yun. Lumalabas din na si Felix Manalo, hindi siya maliligtas. At lalong hindi siya iglesia ni Cristo. Ano ba? Papalayo ba ako? Saan ka namin? Ha? Naku, pasensya na po. Hindi ko po kayo napansin. Hindi ko kayo nakita eh. Teka. Kuya? Kuya Ferdy, ikaw ba yan? Ako po si Cristeta. Hindi niyo ba ako nakikilala? Hindi niyo ba ako natatandaan? Oo nga. Pinsan! Ako nga. Kailangan ba rito? Ba? Tara! Tara! Diyan tayo. Okay dito. Mura na to. Dito ako laging kumakain pag nananangalian. Okay to, mura na to. Masarap ang luto ni Manang. Nga pala Hoy, pare. Gusto ko munang pakilala sa inyo, insang ko. Si Cristeta noon, Christy na ngayon. Uy, pare, upo muna tayo para makain tayo. Sige. Yung pinsang ko, pare, kailan lang bumalik galing Laguna. Siya isang businesswoman. Mayaman, pare. Busy lagi. Ayaw, di ba kotse ito eh, Nay? Kaya pala mukhang susi, pare. Nakakaya tuloy eh. Ito pa din na yan, pare. Oo nga, pare. Sana isinama mo sa medyo class na kainan. Nako, hindi marte yung insang ko, pare. Kauboy ito. Kahit saan siya kami kumakain noon. Oo. Basta kung saan mura at masarap. Doon kami kumakain. Tara, kain tayo, insan. Tara, kain tayo. Gutom na ako eh. Kaya siguro wala ka sarili ka sa pagdadrive, ano? Alam mo mga pare, muntik na akong banggain itong insang ko kanina. Bakit kayo? Bakit? Buti na lang pare, naagapan niya sa preno niya. At nakapag-isip na may brake pala yung sasakyan niya. Kung hindi, ako, sana ako pupulutin ngayon. Sigurado ka bang hindi mo ko napansin kanina? O talagang wala kang pakialam pag nagdadrive ka? Ano? Uy, ito naman, di mabiro. Binibiro lang kita eh. Nibis mo lang yata ngayon ah. Dati hindi ka naman ganun ah. Siguro may problema ka ano. Sa business ba? Ganon? Pare, di ba mamaya may schedule ng doktrina? Oo. Bakit hindi mo kaya siya imbitahin para makapakinig din siya? Oo nga pala pare. Ano Saka na magugustuhan ni Pisan mo yung pinag-aaralan natin doon. Oo nga. Sandali. Di ba iglesia ni Cristo ka? Talaga? Oo. Alam ko iglesia ni Cristo siya. Ayun nga ang problema ko ngayon, kuya. Bakit? Kasi,
nawawalan na ako ng ganang sumamba sa iglesia. Huh? Kasi alam mo, meron akong nadiskubre, hindi tama. Sa bagay, hindi mo naman siguro ako maintindihan. Malalim na bagay kasi yun, kuya eh. Mahirap maipaliwanag. Ganun ba? Sa tingin mo, wala pa rin ba akong malay sa reliyon, insan? Alam mo, insan, matagal-tagal na tayong di nag-uusap, nagkukwentuhan. Marami kang di alam sa akin. Pero alam mo, ito si Paring Ipe. Dating iglesia ni Cristo to. Di na dumadalo ngayon. Yan, si Manang. Yan, kahit ganyan-ganyan lang si Manang. Pero nilayasan nila iglesia nyo. Oo, kaya alam mo, insan, di ka nag-iisa. Talaga, kuya? Oo, di ka nag-iisa. Akala ko kasi, ako lang nakakaramdam ng ganito. Akala ko walang pwedeng tumutol sa mga aral ng iglesia. Nagsisisi ako kung bakit abot-abot pa yung pagmamalaki ko. Nakakahiya. Alam mo pare, naalala ko tuloy. Ganyan-ganyan mismo yung sinabi ng misis ko. Tingnan mo, insan. Josie, ganyan-ganyan yung naramdaman niya pagkatapos ng birthday ko, naalala mo? Ay talagang, hindi siya makatulog, hindi siya mapakali. Alam mo, sila kasi mag-asawa, dating iglesia ni Cristo. Eh kaso, nakatapat sila nung tagapakinig pa lang kay Brother Eli. Ayun, umayaw na sila sa iglesia nila. Kilala mo ba si Brother Eli, insan? Oo naman. Sino ba ng mga iglesia ni Cristo hindi makakilala sa kanya? Eh, halos lagi yun nga ang tinatapig dun sa amin. Oo, ganun. Alam mo nga, dati nilalait ko pa yun. Hindi ko alam na yung pangangaral lang pala niya ang makapagbubuwag nung taas ng pagkakilala ko at respeto ko sa iglesia. Pero alam mo kuya, gusto kong gumante sa mga ministro namin, sa lahat ng mga panlolokong ginawa nila sa aming mga miyembro. Ako naman, nung mapanood ko si Brother Eli, ay biglang dumami tanong ko. Talaga pare? Gusto ko nga sugurin yung ministro namin eh. Kaya lang, naalala ko yung nangyari dun sa isang kapatid natin. Ano yun pare? Dun sa lokal namin. Kasi yung isang kapatid natin, ang dami niyang tinatanong dun sa ministro. Alam niyo ginawa ng ministro? Pinagkalat doon sa buong lokal namin na yung kapatid daw na nagtatanong sa kanya, eh nasisiraan ng bait. Ganon katindi yung ministro. Kaya nga naisip ko, no? Ba't ba hindi tuloy na lang yung debate na yan? Para makita ng madla kung sino nagsasabi ng totoo. Yun nga ang pinakamaganda niya, pare. Hindi rin talaga lalaban yung ministro nyo. Alam nyo, si Brother Eli lang nakita kong handang makipagdebate o makipagdiskusyon pagdating sa reliyon. Eh, yung mga ministro ng iglesia niyo urong ang pagkalalaki yun Lalo na yung sugo nila si Iranyo. Takot nga sila kay Brad Eli kaya itinatago nila si Iranyo. Saka pa ba doon? Ultimong pagsagot sa mga katanungan ni Brad Eli, umaasa sila doon sa mga ministro nilang Bopol. Kawawa naman, naglalantad lang ng kamangmangan at kahiyan sa TV.